Praise the Lord. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Yan na po ba yung malakas? Hallelujah. Praise God. Amen. Tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Kailanman walang bagay na makahadlang para tayo magpuri at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil palagi na mabuti ang ating mahal na Panginoon, kailanman na hindi siya nagkulang, mga kapatid. Hayaan mo na tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Dahil namimiss ko nang umawit sa Panginoon. Let's sing the song. Worthy is your name. Praise God. Hallelujah. Kung alam niyo po yung awit, may lyrics dyan, sabayan niyo po ako, mga kapatid. It was my cross you bore, live in the freedom you died for, and now my life is yours. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name. What is your name? Jesus. You deserve the praise. Hallelujah. What is your name? Be exalted now in the heavens. You alone deserve our praise. Your name above all names. Be exalted, be exalted now in the heavens. Your glory fill this place. You alone deserve our praise. Be exalted now in the heavens. Be exalted now in the heavens. Your glory fill this place. You alone deserve our praise. Exalted now in the heavens. Glory fill this place. You alone deserve our praise. The name above all names. What is your name? What is your name? Hallelujah. Jesus, you deserve praise. What is your name? What
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Worthy is His name. Hallelujah. Praise God. Kung dala po natin ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Matthew 25, verse 1 to 30. Praise God. Hallelujah. Verse 1, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbaong lahat ng mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok. Nakasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Ang aking pong dadalhin na talata o pamagat ng aking mensahe sa araw na ito, sa oras na ito, hallelujah, ay give me oil, keep me burning. Sabay-sabay nga po natin sabihin, 1, 2, 3, go. Give me oil, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning till the break of day. Come on and sing. Sing, sing, Hosanna to the King of Kings. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Hallelujah. Let us bow our heads and enter the presence of the Lord. Hallelujah. Panginoong Isus na makapangyarihang Diyos sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong pagkakataon upang kami ay mapuspos ng iyong presensya. Thank you, Lord, dahil buhay pa kami, may pagkakataon pa kaming maglingkod at higit sa lahat, may panahon pa kami upang magpaganap ng iyong banal na kalooban. Sa oras na ito, aming panalangin, bigyan mo kami ng langis. Langis ng iyong espiritu, langis ng revival, langis ng pagkapuspos, langis ng katapatan, langis ng magpapatuloy sa amin hanggang sa iyong muling pagbabalik.
Lord, kung kami man po ay nanlalamig, nauupos o natutuyuan, punuin mo kami muli ngayon. Let this be a moment of realignment, reawakening, and rekindling of our fire for you. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, hallelujah, upang tanggapin ang iyong salita. Tanggapin mo ang lahat, hallelujah, o tanggalin mo ang lahat ng distractions, mga doubts, ang spiritual dryness na humahadlang sa aming pagsamba at pagtanggap. Hayaan mo ang bawat salita na aming maririnig ay mag-apoy sa aming kaluluwa at ang presensya mo ay bumaba sa aming kalagitnaan. Lord, we don't want to be foolish virgins. We want to be wise. We want to be filled. We want to be ready. So Lord, give us oil and keep us burning. Ito po ang aming panalangin sa matamis, makapangyarihan at nag-aalab na pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Maaari po tayo makabalik sa ating mga upuan. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah, na narito sa ating pananambahan. Hallelujah, at sa mga nanonood kasama natin sa live streaming. Isang mapagpalang pong araw po, hapon sa ating lahat. Praise God. Mga kapatid, ngayong hapon, hayaan niyong muling ipaalala sa atin ng Panginoon ang isang panalangin na simple pero napakalalim ng kahulugan. Amen? Kasi ito, panalangin ito, mga kapatid, hindi lang po ito inaawit, hindi lang po ito kinakanta. Ito po ay yung talagang panaghoy, hallelujah, na panalangin na sinasabi natin, give me oil, keep me burning. Amen? Yes, madalas nating marinig ito bilang awit. Maraming beses na nating inaawit ang linya ito sa Sunday service, every service, sa mga prayer meetings. Pero ngayong araw, hahayaan natin ang panalangin ito ay maging sigaw ng ating puso, hindi lang ng ating bibig. Amen. Hindi lang ito awit, ito ay panaghoy, ito ay sigaw, ito ay desperadong panalangin ng isang anak ng Diyos na ayaw mawala sa presensya ng kanyang Ama. Amen? Kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Yung bang parang gusto mong tapatin yung sarili mo, tanungin mo yung totoo, yung honest lang. Yung tatanungin mo, nasaan ka na ba sa spiritual journey mo? May apoy pa ba sa altar ng puso mo? O baka naman, umuusok na lang ang dating apoy. Yung parang baka yung dating worship leader, nagiging watcher na lang ng live stream, yung dating palaging nauuna sa altar, ngayon nasa dulo na lang, tahimik, parang wala ng sigla. Ang tanong ko, mga kapatid, may langis ka pa ba? Hello? May langis ka pa ba? Hindi aksidente na ito ang mensahe natin ngayon. Dahil ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang muling magsabi, Lord, hindi ako papayag na maupos. Bigyan mo ko ng langis, panatilihin mo ang apoy sa akin. Let's face the truth. Let's face this truth. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng spiritual distractions. Amen? Masyado tayong busy, pero hindi productive sa espiritu. Busy sa trabaho, busy sa school, busy sa content creation, busy sa ML, busy sa lahat, pero walang time para kay Lord. At sa sobrang dami ng noise sa paligid, minsan hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Minsan hindi natin napapansin, unti-unti nang nauubos ang langis ng ating lampara. Hindi dahil pinili nating tumalikod, kundi dahil napabayaan nating mapuno muli. Malinaw ba yung aking pagkakasabi sa inyo? Ha? Pero teka lang, ano nga ba ang ibig sabihin ng give me oil? Anak, give me oil, magluluto ako. Bili ka doon, give me oil.
Oil sa Bible represents the Holy Spirit. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng apoy, liwanag, direksyon, lakas at katatagan sa gitna ng madidilim ng pamumuhay natin. Alam nyo, without oil, the lamp cannot shine. Without the Holy Ghost, the church cannot stand. Without the Spirit, we are just empty shells of routine religion. Ha? Imagine this with me. Magkaroon tayo ng visualization. Marunong kayo ng visualization? Yung nasa isip mo lang. Imagine this with me. Isang lamp or lampara, walang langis. Yan. Wala namang sira ang katawan ng lampara. Mukha namang buo pa. Pero hindi nagliliwanag. Hindi nakikita sa dilim. Hindi mapakinabangan. Ganyan ang Kristiyanong walang presensya ng Espiritu Santo. Mukhang buo sa labas, pero walang liwanag sa loob. Hello? Kaya ngayong araw, hayaan mong tanungin ka ng Panginoon, anak, kailan ka huling napuspos ng apoy ko? Anak, kailan ka muling umiyak sa altar? Hindi para humingi ng blessing, kundi para lang maranasan ako. Anak, gusto mo ba ulit ng langis? Gusto mo ba ulit ng apoy? The cry of a desperate heart is this. The Lord, I don't want to be cold. I don't want to be lukewarm. I don't want to be church out of obligation. I want to burn again. I want to burn for you, Jesus. I want to be filled with the Holy Ghost, not just once, but every single day of my life. At ito ang hamon na mensahe natin ngayon. Willing ka bang sabihin, Lord, give me oil and keep me burning? Lahat ng willing, dapat yung malakas na sigaw, Amen! Willing ka bang sabihin, Lord, give me oil and keep me burning? Hindi lang every service, hindi lang every Sunday, kundi sa araw-araw mong buhay, habang naglalakad ka, habang nagtatrabaho ka, habang nasasaktan ka, habang nilalabanan mo ang tukso, gusto mo pa rin ang apoy ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong pumayag na mapabilang sa 5 hangal o 5 dalagang hangal. Masakit man sabihin, pero marami sa church ngayon, may lampara pero walang langis. May posisyon pero walang apoy. May ministry pero walang intimacy. May gawain pero walang connection. At sa huli, naiwan. Naiwan sila kasi hindi sila handa. Kaya bago pa tayo magpatuloy sa preaching na dadalhin ko sa inyo, I want you to close your eyes. Close your eyes for a moment and pray silently in your heart. Repeat after me, Lord, kung ako man ay nauupos na, palitan mo ang langis ko. Kung ang puso ko ay nanlalamig, painitin mo ulit. Kung ako ay nadidistract na sa mundo, ibalik mo ko sa altar. Open your eyes. Because this message is not just for information. This is a wake-up call. This is a call for restoration. This is a call to burn again. Woo!
Hindi to Regine. Woohoo! Regine! Woo! Hello! Bawal mo na ako sumigaw. Praise God. Hallelujah. Point number 1. Ito po yung didiscuss ko sa inyo. Hanggang point number 4. Point number 1. The oil represents the Holy Spirit. Let's read Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi po dyan, not by might, nor by power, but by Spirit, said the Lord. Amen? Not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Mga kapatid, malinaw at paulit-ulit na mensahe sa buong Biblia. Ang langis ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Hindi ito simpleng metaphor. Ito ay isang napakalalim na katotohanan na dapat nating maunawaan kung gusto nating manatiling nagliliyab para sa Diyos. Amen! Pansinin ninyo, ang 5 matatalinong dalaga, hindi sila umasa sa iba para sa langis nila, mga kapatid. Bakit? Dahil ang langis ay personal. Hindi ito pwedeng ipahiram. Hindi ito pwedeng bilhin sa huling minuto. Hindi ito pwedeng iasa sa leader mo, sa pastor mo, o sa worship team. Hallelujah! The oil must be yours and it must be fresh. Sabihin nga natin, the oil must be yours and it must be fresh. Are you fresh? Ang apoy ay hindi nakasandal sa talino mo, talento mo, galing mo, tagal mo sa church o dami ng ginagawa mo sa ministry. Zechariah 4 verse 6, tell us why? Tell us, not by might, not by power, but by my Spirit. Walang kahit anong lakas na laman ang makapagpapanatili ng apoy mo. Tanging Espiritu lang. Kung walang langis, walang apoy. Simple lang, madaling i-absorb natin. Walang langis, walang apoy. Walang apoy, walang liwanag, puro dilim. Ganyan din ang spiritual life mo. Pag sa spiritual life mo, i-convert natin sa spiritual life mo, walang spirit, wala ring joy. Walang spirit, wala ring direction. Walang spirit, walang spirit, wala ring. Sige, ako magtatanong, sagot ninyo ha. Una tayo, walang spirit, walang spirit. Okay. Maglabas kayo ng 1-4 sheet at magkaroon tayo. Hallelujah. Pwedeng may momentum ka, pero walang anointing. Pwedeng may lakas ka, pero walang bunga. Pwedeng may title ka, pero walang fire. At yun ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ngayon ang pagod na, prostrated na, burnout na, kasi ubos na ang langis. Hindi sapat na napuspos ka last week, last year, last month. Hindi sapat na umiyak ka sa youth camp last April. Hindi sapat na na-feel ka noong youth revival 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, last month. Fresh fire needs fresh oil. Fresh fire needs fresh oil. Hindi ka rin naman naglalagay ng mantika sa kawali ng 1 buwan na, di ba? Bakit? Kasi panis na, may amoy na, delikado na. Ganon din ang spiritual life mo.
Kung hindi ka araw-araw na pupuspos, may tendency kang bumaho sa laman. Magsisimula kang magreklamo, manghusga, tamarin, mainis, mapagod at mawalan ng gana. Kapatid, ang solusyon ay simple. Humingi ka ulit ng langis. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. But you shall receive power." After that, hindi after the Holy Ghost. After that, the Holy Ghost is come upon you. Pag may langis ka, may lakas ka. Pag may langis ka, kahit madilim, may ilaw ka. Pag may langis ka, kahit discouraged ka, may panibagong apoy ka. Hindi ito hype, yung hype na HYPE. Hindi ito hype, hindi ito emosyon lang. Ito'y empowerment na espiritu na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang langis ay hindi pampakilig. Ito'y kapangyarihang mula sa langit. At kung ikaw ay gutom, uhaw at handang magpakumbaba, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong hayaang maubusan ka ng langis. Sa panahon ng pagsubok, pangungulila, tukso o spiritual dryness, ang langis ng Espiritu Santo lang ang makapagsasalba sa iyo. Hello? Kaya bago tayo dumiretso sa next point, tahimik kang manalangin. Repeat after me again. Lord, bigyan mo ako ulit ng langis. May sumasabay ba sa akin? Ulitin ko, Lord, bigyan mo ako ulit ng langis. Ayokong maupos. Ayokong magpatuloy sa ministry na wala ka. Ayokong mamuhay na walang apoy.